Mga ka-sports, grabe ang pagdating ng dating NBA player na si Bolbo sa ating lokal na liga. Halimaw agad ang kanyang mga debut, pero bakit tila hindi siya komportable sa physical na laro at mas lalo pang umiinit ang usapan nang magbigay ng matinding advice si Lester Prosper. At idagdag pa natin, ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakapareho nila ni Kai Sotto? At bakit nga ba si Bolbol ay nakapasok sa NBA ngunit si Kai hindi? Tara, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, kung nagustuhan mo po ang ganitong content, paiwalang follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga sports, ang halimaw na debut ni Bolbo. Hindi na bago ang hype kay Bolbol dahil isang 7-footer na may guard skills, shooting at sobrang haba ng kanyang wingspan. Sa kanyang debut sa Philippine Basketball Association, agad siyang nagpakitang gilas. Sa kanyang unang debut, 38 points versus Rain or Shine at sa kanyang second game, 40 points versus NLEX. Ibig sabihin, hindi lang siya consistent, paakyat pa ang kanyang performance. At kung mapapansin nyo, hindi lang basta scoring, dominant scoring talaga ang nangyayari. Madaling mag-shoot kahit may bantay, kayang umangat kahit konting galaw lang, at halos automatic foul kapag pinigilan. Sa ilalim, second chance points machine, rebound monster. Sa depensa, legit rim protector, kahit tamad minsan bumababa. Kapag nakapwesto, block party ang kalaban. So ngayon, bakit parang hindi siya komportable? Pero kahit ganoon kalakas, may napapansin talaga ang mga fans. Parang hindi masaya si Bolbol sa style ng laro ng ating lokal na liga. Sa isang post ng International Basketball page, nag-react siya sa highlights niya. At doon naramdam ng marami na hindi niya inaasahan ang sobrang physical na laro sa PBA. At totoo naman, ang PBA ay kilala bilang isa sa pinaka-physical na liga sa Asia. Hindi uso ang easy buckets. Lahat pinaghihirapan, minsan may kasamang banggaan at init ng ulo. At parang isang player na galing NBA system na mas skill-based at space ng laro. Malaking adjustment talaga niya dito. So ngayon, matinding payo ni Lester Prosper. Dito na po pumasok ang advice ni Lester. Ayon po sa kanya, normal lang yan sa PBA. Kailangan mong tapatan ang physicality at energy ng iyong mga kalaban. Hindi sapat ang talent, kailangan mo ring lumaban. Si Prosper mismo ay dumaan sa ganitong experience. At natutunan niya na kung hindi ka sasabay sa physikalan, may hihirapan ka po talaga. At simple lang ang mensahe niya kay Bolbo. Mag-adjust ka o mapag-iiwanan ka. So dito naman tayo sa ibang segment, Kai Sotto versus Bolbo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-interesting na comparison. Mga ka-sports, parehong 7-footer sila, may shooting touch, kayang mag-dribble at magdala ng bola, may potential maging modern big man. Ang kaibahan nila, unang-una po dyan ang playstyle. Ang kay Bolbol, mas perimeter-oriented, parang guard. Ang kay Sotto, mas traditional big, inside presence. At sa physicality, kay Bolbol hindi sanay sa sobrang banggaan at si Kai mas exposed sa Asian physical play. So dito naman tayo sa NBA opportunity. Bakit nakapasok si Bolbol sa NBA? Unang-una dyan mga sports, anak siya ng dating NBA player na si Manotti Ball. Lumaki po siya sa US system na develop sa NCAA Oregon at mas exposed sa NBA scouts. Samantalang si Kai dumaan sa international route sa Australia, Japan at kahit sa EuroLeague. Hindi numaan sa NCAA, kulang sa exposure sa NBA system. Ang skill package nila, si Bolbol mas flashy, mas versatile offensively. Habang si Kai naman mas discipline, mas team-oriented. Sa ngayon mga sports, napakalinaw. Talent, hindi na pag-uusapan, elite talaga si Bolbol. Pero sa PBA, hindi lang talent ang labanan. Kailangan tibay, adjustment at mental toughness, at kung ma-absorb niya ang advice ni Lester Prosper, posibleng maging isa siya sa pinaka-dominant import sa kasaysayan ng PBA. So ngayon mga sports, ano po sa inyong tingin? Mas aangat pa ba si Bolbol sa PBA? At sino ang mas pipiliin nyo? Si Kai Sotto ba o si Bolbol? I-comment nyo lang po sa baba at huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para mas mainit pang basketball updates. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. The follow-up though. We always love to see a good player get his opportunities to play again. And you know, if you remember Prosper for delay of the ball game, but he is a guy who just goes to the right a lot. You see his speed back here as this conference there. Again, see, he has to spin back to his right, then he can go. Terra Firma hangs on to a 2-point lead. We're at 4.5 minutes to go. As we report to you, Ayan naman. And bagay rin yan because they have two big guys there that can really play the big, small slot, the big slot. huli sa taas. Oh, aksidente. Talagang dito lang siya mag-ooperate.